Kabayan, handa ka na bang umuwi? Sabik ka na bang makita ang pamilya mo? Pero teka lang, huwag kang mag-impake hanggat hindi mo pa ito napapanood. Mukha kasing naging pugad na naman ng mga mapagsamantala ang ating paliparan. May mga nag-viral kasi ngayon na mga video na naglalantad ng mga garapalang kalakaran sa loob mismo ng NAIA. Sa mismong baggage counter, may mga taong humaharang sa conveyor belt. Sa halip na hayaan kang kunin ang bagahe mo, sila ang kukuha, iaabot sa'yo at ang kapalit, hihingaan kanila ng pangmerienda lang. Ang bagahe na pinaghihirapan nyo sa ibang bansa, pinagkakakitaan na rin nila. Kaya dapat nyo ito malaman para aware kayo dito sa bagong kalakaran sa loob ng NAIA na mismong nararanasan ng isang OFW. Sa kanyang post, makikita sa video ang text na sinabi ni Kabayan na ang baggage counter sa NAIA ay pinasok na rin daw ng mga kutong. May mga taong humaharang daw sa conveyor belt. Sa halip na hayaan ka daw na kunin ang bagahe mo, sila daw ang kukuha at iaabot sa'yo, tapos hihingian ka daw ng pangmerienda lang. At ang masakit pa, nang subukan daw itong i-video ng ating Kabayan para magbabala, hinarang daw siya, sinita siya at sinabihang bawal mag-video. Pero dahil sa nanindigan si Kabayan at lumaban, nakuha na niya ng video para maging aware ang lahat ng mga Pilipinong uuwi sa Pilipinas, lalo na ang mga OFW na may ganitong kalakaran sa loob ng NAIA Airport sa conveyor area. Pero hindi lang ito ang mainit na pinag-uusapan ngayon, dahil pati sa immigration counter may magic na nangyayari sa singilan. Isang turista ang muntik ng madali. Siningil siya ng 4,080 pesos dahil updated na raw ang presyo, pero sa resibo 3,880 pesos lang ang nakasulat. Narito sabay-sabay natin panoorin ang video. So this happened like 2 months ago when I was taking an international flight. In the immigration section, ACR card holders need to pay 3,880 pesos whenever we travel international. So I took the exact amount because they don't return the change, and then 500 extra just to be safe. So I go to the immigration section, I pay the 3,880, and the guy sitting there asked me to pay 4,880 as the fee has increased. I looked at the board there, it still said 3,880. When I asked him to clarify, he said that it's not updated yet and I still need to pay 4,880. I had only 500 extra. I borrowed it from my friend and then I paid him 4,080. Once I paid and I got the receipt, I went ahead to the security check and everything was done. But I had like a gut feeling and I just looked at the receipt and I counted the numbers. It added up to 3,880. What I do, I just walk back from the security check. The officers stop me there. They're like, hey, you can't go back and all. So I told them, here, keep my passport. I'm going to go to the immigrations person because the person scammed me. Looking at how angry I was, they let me go. He saw me walking towards him from a distance and he actually went inside and sent his other colleague to sit there. So when I asked the other guy about, see, it adds up only to 3,880, but your other colleague took 4,880 and can you explain what happened here, etc. So he was like, ma'am, can you please calculate again? Okay, I calculated in front of him and showed it to him. What he did, he called his colleague who scammed me. And then he asked him, hey, what happened? So maybe that guy said, return the money to her or whatever. This guy, even without calculating or, like rechecking, he just tried to give me back the 1,000 pesos. And I asked him, hey, what happened? Can you please explain why did you take 1,000 extra? I mean, this is the least I expect from the immigrations officer. So especially foreigners, please be careful. Kaya paalala mga kababayan, manigurado kayo. Tingnan nyo ang mga resibo, huwag basta na lang susunod sa sasabihin. Kung hindi naging mapagmatsyag ang pasahero at hindi niya tiningnan ang resibo, posibleng nakuha na ng tuluyan ang pera niya. At mantakin nyo rin, kung gagawin nila ito sa lahat ng pasahero, ang laki ng makulimbat. Buti na lang at matapang ang pasahero. Kaya isang mahalagang paalala ito na huwag basta-basta magtitiwala kahit sa mga opisyal na counter. May nabasa rin ako ilan sa mga komento ng ating mga netizens tungkol sa isyung ito, at isa lang ang nangingibab na sentimento ng marami na saan na ang disiplina.
Sabi ng isang netizen, noong panahon daw ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, wala daw tayong naririnig na ganitong klaseng mga garapalang modus dahil noon daw takot silang mawala ng trabaho. May isa pa ngang nag-comment, nakakahiya na sa mga banyaga. Dati excited daw silang pumasok sa Pilipinas pero ngayon pati sila takot na sa bansa natin dahil sa mga scammer sa loob mismo ng airport na parang gobyerno lang daw ng Pilipinas. Pakikomento ang iyong saloobin at pananaw sa video na ito. Salamat at palagi po kayong mag-ingat at magmatyag sa anumang oras. Hanggang dito na lamang po, mag-ingat po kayo palagi kung saan man kayo ngayon.